Share ko lang sa inyo mga chonga-chang yung nangyari kanina sa clinic 'no, kung saan nag-e-evaluate tayo ng pasyente o nag-e-evaluate ako ng pasyente tapos, siyempre yung pasyente okey na, goods na, tapos sabay pagdating dun sa front desk, how many times siyempre dumaing siya ng dumaing, ito yung history ko, ito nangyari sa'kin, marami na akong puntahan, ito yung kamay ko, hindi ko na magalaw ng tama, napa-paralyze na yun, all that shit. Marami na akong nainom na gamot, Norobayo, Norgesic, Lyrican, at kung ano-ano pang, hindi ako gumaling, nagpa-PT ako, di ako gumaling, pa-Chiro ako, di ako gumaling. Tapos after ko i-evaluate, pumunta sa front desk. Pagdating sa front desk, marinig mo magtatanong yung asawa, "Ano bang gagawin niyo? Puwede mo i-describe mo sa amin kung anong gagawin ninyo?" Siyempre yung time na yun, sumabat na ako, parang, "Dude, you just have to experience it. Kailangan ma-experience mo lang yun kasi why do we need to explain stuff to you? Ba't kailangan ko pa-explain sa'yo? Pag sinabi ko ba na we need to reactivate your alpha motor neuron para mag-fire yung mga muscle spindles in order to do this and that, maiintindihan mo? Hindi, di ba? Kahit ibigay ko sa'yo yung detalye, hindi mo maiintindihan." Tas nung sinagot ko siya gano'n, di na nakasabit yung asawa 'no. Sabi niya, "Sayang kasi yung araw ko, Monday saka Wednesday may pasok ako, eh." Alam mo, kung nanghihinayang kayo sa suweldo ninyo at ayaw niyong mawala yung trabaho ninyo, siyempre naiintindihan ko we all have to work 'no. However, yung katawan ninyo pahihintuin kayo ng kusa. Yung katawan na mismo niyo magpapahinto sa inyo kasi sinasabi ng katawan niyo, "Inaabuso mo na ako masyado, hindi ko na kaya. Ngayon patitigilin ko na 'tong katawan na 'to para hindi ka na lalong makapagtrabaho." Yung Monday at Wednesday na pinanghinayangan mo, mas malala pa dun mangyayari sa'yo, lalong-lalo 'pag sinabi ng doktor mo, "Sorry, paralyzed ka na, first surgery ka na, mag-prepare ka na ng 1,000,000." Yung pinanghinayangan mo na 35,000, 50,000, pinanghinayangan mo at ayaw mo ibayad kahit kailangan mo naman talaga. Nanghinayang kasi ako, eh, wala kasi akong pera, eh, kahit meron ka naman ano, wala kasi akong pera, eh, wala kasing budget para diyan, eh. Yung pinanghinayan mo 35,000, 50,000, magiging 1,000,000 yun 'pag na-paralyze ka at papunta naman talaga ang mga cases na nakikita ko sa clinic 'no, pa-paralyze na sila, lumiliit na yung mga muscles nila. Hindi nila magalaw yung shoulders, yung kamay nila, hindi nila magalaw ng tama, hindi nila masarado. Iba hindi nila mabukas, depende 'no, sa paano naipit yung nerve. Papunta na sila dun. And yet nagbabarat-baratan pa, nagpapaka-slap soil pa rin, nag-aarumihanan pa rin. Kung gano'n ang attitude niyo, don't even come to my clinic kasi wala akong panahon, eh. Wala akong panahon sa ganung klaseng tao na dadaing ng dadaing sa clinic, magsasabi ng history nila for the sake of what? Wala lang, makadaing lang, wala lang, may masabi lang. Pero hindi magpapa-treat, hindi gagawa ng hakbang para gumaling yung karamdaman nila. Yung mga ganung klaseng tao, I don't wanna see you in my clinic. Kung nanghihinayang kayo sa Monday at Wednesday, nanghihinayang kayo sa mga araw na hindi nyo maipapasok, mas manghihinayang kayo na nineglect ninyo ang health ninyo at too late na at kailangan ng surgery at kailangan nyo na magbayad ng 1,000,000. At chances are, after ng surgery, pwede kayo ma-paralyze. At pag na-paralyze kayo, sabihin, sayang, sana pala sumunod na ako kay Doc Ron. Kung gano'n ang attitude na, huwag na punta sa clinic.